Hello mga ka-graphics, kumusta? Ito po inyong graphic design ideas. Sa video pong ito ay ituturo ko po sa inyo kung paano po gamitin ang slice tool ng Adobe Photoshop Part 1. Okay po. So, without further ado, let's go! So, ganito po ang ating gagawin. So, makikita nyo po yung slice tool dito po sa bandang rito. Ito pong toolbar na to. So, kung i-left click nyo siya, makikita nyo po yung instruction niya about sa slice tool. Cuts an image into smaller sections suitable for web design. Ngayon, pagka i-right click natin siya, right click, so makikita po natin ito ang slice tool. Ito po, at mayroon pong letter C. Ibig sabihin po ng letter C na yan ay yung ipipress yung letter C sa keyboard. Shortcut keys niya po yan. Okay? So, click po natin ang slice tool. Left click lang po. Ayan po. So, punta po tayo rito sa style niya. Si slice tool ay mayroong mga style. Okay? So, kung i-drop down arrow po natin dito, left click po natin, makikita po natin ito ang mga style niya. May normal, may fixed aspect ratio, at fixed size. Okay? So, kung halimbawa po ating i-click si normal. Left click po tayo sa normal. Ayan po. Tapos punta po tayo sa image natin. Halimbawa po dito, magagawa po tayo ng slice po dito ha. So, long press po, left click, tapos long press nyo po, pagkatapos po ay click nyo lang po, pababa. Ayan po. Tapos, release po yung left click nyo, ay nakagawa na po tayo ng design. I mean, slices sa design natin, sa image natin. Ngayon, napapansin nyo po itong kulay blue, ito po yung ating user-generated slice. Ibig sabihin po, tayo po manually ang gumawa ng mga slice na to. Okay? I mean, ng slice na to. At ito na pong kulay gray, ito po sila ay yung mga auto-generated slices. Okay po? So, kung halimbawa every time nagagawa po tayo ng manual na slice katulad nito, ay nagkakaroon po palagi ng mga automatic na slices sa mga katabi niya. Okay po. So, nagkakaroon po tayo ng 4 na auto-generated slices. Saan ba yung 4 na yun? Ito siya. Itong number 1 na to. Itong area niya. Number 2, itong area niya. Number 3, yung atin. Number 4, itong dito po. Tsaka yung number 5 ay itong area po na ito. So, napapansin nyo rin po may mga number siya. Okay? So, number 1, ito po. Number 2, number 3, slices. At saka number 3, number 4. At saka ito po ay number 5. Okay? Naka-number po siya. Okay? Tapos, from top to bottom, ayun po yung mga slices niya. From left to right. Yan po ang mga forma ng kanya mga slices. So, maliwanag po. Okay, punta po tayo rito sa drop down arrow ulit. Tapos, piliin po natin si fixed aspect ratio. So, i-click po natin itong si fixed aspect ratio. Control Z po tayo. Ayan po. Control tsaka Z as in zebra sa ating keyboard. Para makabalik po tayo sa normal image natin. Ngayon, dito po sa fixed aspect ratio, meron po nakalagay na width at saka height. So, nasa sayo na po kung halimbawa magkailang width po ang ilalagay mo. Halimbawa po itong nakalagay dito nga 200. At sa height naman po ay 150. So, press enter lang po natin. No? Ayan po. So, susubukan po natin i-slice yung image according po dito sa binigay po nating width at saka height. So, ganun pa rin po. Left click, long press nyo lang po. Tsaka drag nyo yung mouse nyo para makakreate po kayo ng slice. Release po yung mouse, yung click. Ito po ay nakagawa na po tayo ng manually nakagawa tayo ng slice na ukol po or nakadepende po doon sa width na nilagay po natin dito sa width tsaka sa height. Okay po. So, kahit ano pong slices o kahit i-drag pa natin siya rito, kahit maliit mo na siya,
ganun pa rin ang forma ng kanyang slices. Maliit man, malaki man, ganun pa rin kasi yun din ang nilagay natin sa width at sa height. Okay po. So, punta naman tayo dito sa fixed size. Dito sa fixed size po. Dito po sa fixed size, makikita rin po natin itong mayroon po siyang width at height. So, halimbawa po dito po sa width, maglagay tayo ng 1000 pixel, katulad po nito. Tsaka dito po sa height is 1200 pixel. So, press enter lang po natin. Ngayon, gagawa po tayo ng slice sa image na ito. Ang kaibahan lang po dito doon po kanina sa fixed aspect ratio, dinadrag natin. Okay po? Pero dito naman sa fixed size, hindi na po natin siya idadrag. I-click na lang natin. Automatic, lalabas na yung slices na nagawa natin ng mga width at height. Okay? So, halimbawa, dito po, left click lang po siya. Ayan po, nagkakaroon na siya ng slice. Okay po. So, left click natin dito. Ayan po. Yung blue na yan yung ating slices. Kung left click po natin dito, napapansin nyo po, hindi talaga nagbabago ang kanyang forma. Okay? Tsaka kahit nga hindi siya lumiliit ganun kalaki talaga. Okay? So, Control C po natin. So, yun po ang fixed size. So, kumbaga yung size niya po naka-fix na at hindi na pwedeng mag-iba-iba. Okay po, naka-fix na siya. So, continue po tayo sa ating slices. So, makaka-create po tayo din po tayo ng slices sa pamamagitan ng mga guides. Yung mga guides po, yung makikita po natin sa workspace, dito po. Ayan po, may mga guides dyan. Horizontal guides, at saka vertical guides. Actually, itong guides na to ay parang ruler din to siya. O ruler talaga. Kasi pagka yung workspace mo, walang nakasulat, walang mga guides, pupunta ka rin naman dito sa view. Click mo lang yung view, left click. Tapos hanapin mo yung ruler. Itong ruler or Control R. So, sa case natin, sa workspace natin, meron na tayong ruler. So, ito ang gawin natin. So, punta ka rito. Long press mo lang siya. Tapos, click. Drag mo lang. Ay, nakikita mo itong parang ruler. So, ikaw nang bahala kung saan mo siya ilalagay. Sa halimbawa, ilalagay ko siya dito. Tapos, balik ulit ako rito sa ruler. Tapos, long press na naman ako ulit. Left click. Tapos, lagay ko dyan, halimbawa. So, mayroon na tayong horizontal na guides. So, gawa naman tayo ng vertical guides. So, dito, long press, left click pa rin. Pagkatapos po ganyan. Tapos balik tayo ulit. Long press, left click pa rin. Lagay halimbawa natin dito. So ayun po, nagkakaroon na po tayo ng vertical guides. So para po magkaroon po tayo talaga ng mga slices gamit ng ating mga guides, i-click lang po natin itong slices from the guides. Click natin. So ayun po, nagkakaroon na po siya ng mga slices from the guides. Okay po. So, Control C po natin. So, marami pa pong mga paraan para makagawa po tayo mga slices. Mga ka-graphics. So, doon po natin gagawa ng video sa part 2 para po mas ma-explain pa po natin ng maigi yung mga slices technique na yon. Okay? So, hanggang dito na lang mga ka-graphics at maraming salamat po sa inyo at nakarating po kayo sa dulo po ng video ito. At sana po huwag po kayo makalimot or mag-like at mag-share naman po kayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-graphics. Hanggang sa susunod po ulit.